Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. For today's video ay, pakita ko lang sa inyo yung aking pag-harvest ng aking tinanim na luya dyan. Nakita ko po kasi guys na medyo nalanta na yung kanyang mga dahon, kaya inisip ko at pwede na siyang harvestin siguro kasi nakalimutan ko kung kailan ko yung tinanim. Kasi ang pagkakaalam ko sa luya guys, pagka daw po nalanta na yung dahon, pwede na siyang i-harvest or 10 months old. Kaya yun nga po, nakalimutan ko kasi kung ilang months na yan. Kaya nung nakita ko yung dahon na nalanta na, hinarvest ko na at doon kasi sa bubong na pinaglalagyan namin, bubong na yun ang kapitbahay namin guys, nagpaalam lang kami na maglagay ng mga halaman dahil yun nga, dito po, kailangan talaga natin ditong dumiskarte at ako po ay mahilig talagang magtanim, kaming dalawa ni Mister. Lalo na ako, mahilig talaga akong magtanim dahil inisip ko guys, malaking bagay talaga pag mahilig tayong magtanim, lahat po, mga bulaklak yan, yung mga ganyan, mga sangkap, yung lalo na yung mga kangkong, malaking bagay po kasi yan, mga sibuyas, lalo na yung tanglad, nagtatanim ako niyan. Sa dulo po ng video na to, pakita ko po sa inyo, yung mga pananim ko po sa ibabaw ng bubong ng aming kapitbahay. Tapos, yun, akala ko wala siyang laman at yun pala, yan, nakita nyo, marami pala, meron pala kahit papano. At ina-expect ko lang na mataba, pero hindi talaga pala pwedeng magmataba siya kasi nasa, lang siya nakatanim, nasa, yun nga, yung timba na yun na maliit. At yung pagtanim ko po pala niyan ay dalawang singlaki ng thumb, apat pala. Sorry, apat na piraso na sinlaki ng thumb kasi nakita ko yung lalaki ba. Ang ginawa ko po kasi niyan ay meron kami dito sa aming lamesa, yung lagay namin ng mga sibuyas, bawang, tapos yan luya, sumibol po yan. Tapos ang ginawa ko, tinanim ko yan. Bali apat po na piraso yan na sumibol na. Kaya hindi siya masyadong lumaki dyan sa timba. Kasi maliit lang po yung timba na pinagtataniman namin. Tapos yun pala, sobrang blessed pa rin at sobrang tuwa pa rin ako dahil nga po nakapag-harvest ako ng ganyan. At sobrang laking bagay na yan guys kasi sobrang mahal ng bilihin ngayon. Tapos pag dito ka sa city nakatira, mahirap talagang magtanim ng ganyan na walang space ba, pero naghanap talaga kami ni Mister ng paraan para makapagtanim dahil malaking bagay yan, malaking bagay yan guys dito, lalo na sa city ka nakatira na may pananim kang ganyan dahil bawat kailangan at gusto mong gawin dito sa city guys, kailangan mong bayaran or bibilihin. Kaya malaking bagay talaga yan. Tapos, ayun po yung bunga niya, yung laman niya, medyo pa siya, bali, hindi pa siya ganun katanda, pero pwede na. Siguro mga 8 months yan kasi hindi pa siya ganun kagulang. Bago ko pala yan hinarvest yung luya na yan guys, nagpabili pa ako ng luya sa palengke, halagang 5 piso. Dahil nga po yung ate namin gusto magpaluto ng lugaw dahil nagkaroon siya ng singaw, nahirapan siya kumain ng matigas kaya gusto niya magpaluto ng arroz caldo kaya nagpabili ako ng luya sa palengke. Tapos ayan yung halagang 5 piso, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung halagang 5 pisong luya sa palengke. Tapos ayan, pagpasensyahan nyo po guys at yun, yung mga video ko random lang tayo kung ano lang po yung na ipapakita ko sa inyong video. At yun po, kadalasan talaga na aking mga video kung tungkol po sa pag-ihaw-ihaw. Yan po nakita ko yung luya na bili namin, halagang 5 piso po yan. Tapos, yan ganyang kaliit. Tungkol sa pag-ihaw-ihaw, balik tayo sa aking guys. Tungkol sa pag-ihaw-ihaw yung aking mga video, check nyo po dyan sa mga interesado po mag-ihaw-ihaw. Mas marami po akong na-share sa inyo. Base po sa aming experience na pag-ihaw-ihaw, isinishare ko po sa inyo kung ano po yung aming pinagkikitaan or yung aming bread and butter. At yun po, kaya nag-harvest ako ng luya dyan ngayon dahil nga po pag day off, yan po yung aming ginagawa. Mahilig akong magtanim, nagtatanim ako ng mga ganyan. Sibuyas, yung napapakita ko sa inyo sa dulo ng video na to kung ano po yung aking mga pananim para po kahit paano makatipid tayo sa pagbili dahil lalo nga, ulitin ko nga po, napakamahal ngayon ng bilihin kaya kailangan natin dumiskarte sa buhay. Dasa natin, balik mo lang yung lupa yan. Ayan, harvest natin, basa kasi nagdilig ako kanina kaya basa yung lupa natin, basa yung lupa namin na Hindi ba? Ang dami. Yung mami na kaano na to pag binili mo sa palengke.
Tanggalin natin to. Bata pa siya. Medyo bata pa. Ito yata yung... Sisibol na yun, mamamatay na naman yan ga. Mamamatay yung ano niyan, tapos sisibol na naman siya ulit. Yan na yung harvest natin. Basa yung lupa, kaya ganyan yung kulay ng luya. Medyo... Ito na po yung luya na na-harvest namin. Pwede na. Mahal ang luya ngayon kasi tingnan mo naman si apo namin bumili ng luya. Ang liit-liit. Ngayon yung binili namin, oh. 5 piso. Kasi ito yung na-harvest natin. Pwede na. Dami na to. Yun lang. Masinop ka lang at masipag kang magtanim. Mayroon ka nang aanihin. Dito ako naglagay ng luya. Ayan, pinagtanggalan ng luya. Diyan, pinalit ko yung aking banda kasi naghihingalo na. Yan siya guys, oh. Mahilig talaga kami magtanim ni Mister. Lalo na ako kasi yun lang yung aking pinakalibangan. Hindi naman siya as in libangan, pero gusto ko talaga, merong, ba, kaysa bibilin mo. Lalo na dito ka nakatira sa city, guys. Nako. Ayan, mga kalamansi ko, ang daming bunga, oh. Na-harvest ko na yung iba nito. Kalamansi, may kangkong ako dyan. Kangkong, Chinese kangkong. Ayan, malunggay. Yung malunggay, kakapruning ko lang, kaya maliit pa. Chinese kangkong. Yan, si atin yung mahilig magtanim. Yan, sibuyas dahon, kahit payat, pero sobrang napapakinabangan ko na yan. Ilang taon na yan, pinuputol-putol ko lang. Huwag lang tanggalin yung ugat at yan, sisibol siya ulit. Alokbate. Yung mga orchids ko, nirevive ko kasi. Doon sa likod. Hindi siya kaya doon, oh. May aircon kasi mainit yung ng buga ng aircon na mamatay. Nilipat ko dito. Ayan, tanglad. Diba? Bibili ka ngayon ng tanglad, Diyos ko. 10 piso, 5 piso, isang tangkay, guys. Yan, masinop ka lang. Dito ka makatira sa masipag ka lang magtanim. Solve na yung mo. Halagang 100 mong pangbili ng sangkap kung ano man yung bibilin mo. Kangkong, alokbati, luya. Yan, magtanim ulit ako ng luya. Dito ko yung nilagay yung luya, guys, oh. Tapos ito naman yung aking laurel. Yan, in-order ko sa Shopee. Laurel, sana mabuhay to. 1 week na rin yan. Aloe vera, clover leaf. Ayan, mahilig si Ate Jong magtanim. Yan, yung aking kalamansi, natutuwa ako kasi, ayan siya, merong pasibol, meron naman maliliit. Ayan, sobrang liit. Tapos meron pang bulaklak. Hindi siya nawawala ng bunga. Yun lang guys, thank you for watching. Masipag lang tayong magtanim at meron na tayong aanihin at solve na yung ating sa mahal ng bilihin ngayon guys, sa mahal ng gasolina, kaya kailangan mong magdiskarte sa buhay. Yun lang, thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Yung kapitbahay namin, meron silang 3rd floor, paliparan ng saranggola.